Di niya to malilimutan dahil siya ay babayaran. Anong bugago? Okay. Sige. Eto na ha. Madriaga, 1,000% na sinungaling. At alam nyo ba, huli, pero kulong. Okay. At syempre, pupulutanin natin siya ngayon. Madriaga, sikat na sikat siya ngayon sa kagaguhan niya. Madriaga, umiyak sa kagaguhan na pinagagawa niya. Bakit ka umiyak, dapat masaya ka, di ba? Ibuking natin ang sikreto ng mga buhaya dyan sa Kongreso at kung paano nila nilalaso ng isipan ng mga Pilipino. Pag-usapan po natin lahat ng yan, mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at ako'y nagbabalik para pag-uusapan ng mga balita na may kinalaman sa ating bansa. At syempre pag-uusapan natin ngayon, walang iba kundi Madriagang putang ina. Siyempre, pag-uusapan natin ang drama-rama sa hapon brought to you by Madriaga. Drama-rama, di ba? Gusto nyo ba ng trailer sa bagong pelikula? Aba, may bagong pelikula. The Madriaga's Angels and the Crying Kidnapper. Ang lupet, no? Di ba? Gusto niyo ng teaser? Gusto niyo ba ng trailer? Kasi bago ipalabas yung pelikula, may trailer yan. Oo. Di ba? Meron yan. Oo. Kumbaga, pasabik ba? Pasabik, di ba? Papabitin, may mga ganun. Gusto niyo ba? Sige, ito nga. Testingin nga natin to. Ano ba dyan? Oy! Ayan. Ay! Umiiyak. Tuluuhog Tuluuhog yung Madriaga, nako. Ay, puta, ang pangit mo. Puta, tuluuhog, walang luha, walang hiya, walang luha. Pero mas maganda ata to yung may may music, no? May music. Sige nga. Ulitin nga natin, Okay, tanginan to talaga, nagdrama pa Meron pa talaga pa-drama-drama Di niya to malilimutan dahil siya ay babayaran. Di niya to malilimutan. Kinangina, Di ba? Tangina. Muntik na ako maiyak, Kaso wala naman pala nakakaiyak Dinadaan lang tayo sa drama. Pero ang totoo, comedy itong palabas nila. Naiyak ba kayo? Naiyak kayo? Baka tumulo rin uhog nyo, Tangina, no? Pero feeling ko hindi kayo may iyak Feeling ko matatawa kayo no? Di ba? Ang ilang pangit na mukha, kidnapper na nga, kriminal na, puta na, pangit pa na mukha. Sinungaling pa, gago, di ba? Puta, lahat ng kapintasan nasa kanya na Di ba? Okay, sige, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magsimula, huwag kang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page, of course. And syempre, huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment, at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? So, sige. Pag-usapan po natin ang drama-drama, drama-rama ni Madriaga, di ba? Magkatunog na, di ba?
Well. Basically, if you are a fool, and if you are a fool, madadala ka talaga dito sa mga drama-rama ng mga ito eh. Di ba? At ito po ang nangyayari mga kababayan. Para sa kaalaman lang ninyo. Kanina, di ba, may impeach, kahapon. Gabi ko ginawa ito eh. Ngayong gabi. Madaling araw na pala. O, kahapon. May impeachment hearing. Ang lupit Oh. Yun. Puta, imbis na maawa kay Madriaga, na akala niya, paiyak-iyak siya, may maawa sa kanya, abay, nakapunyeta na. Booking na booking ang Dafota. Okay. So, doon sa nangyari na, kung ano tawag doon nila, hearing daw. Well, mga kababayan ang masasabi ko lang dito, bravo, palakpakan natin ang mga putang nan to. Oo. Well presented and well scripted. Di ba? Alam niyo bakit well presented and well scripted? Umpisa pa lang, nabasa ko na yung mga kagaguhan talaga nila eh. Ito po yung mga gago. Yan po ang mga demonyong, mga lafotan lafogo dyan sa Kongreso. Totoo yan. Pero mga banteros, no? Ito yung cast. Ito yung hindi itong full cast eh. Meron pa siyang meron ako hindi na ilagay diyan. Pero karamihan sa kanila, ito yung cast ng pelikula na ito, 'di ba? So ibigay natin yung mga pangalan nila tapos yung mga karakter. Basta ang title ng kanilang pelikula, The Madriagas Angels and the Crying Kidnapper. Diba? Siyempre, kita-kita nyo naman, ang pinaka talaga dito main character talaga dito, pinaka-kontrabida nila, si Madriaga. Si Madriaga talaga. Pero, all-star cast po ito, Andito yung karamihan sa mga dramatista dyan sa kamera. From left to right tayo. Andyan si Dilima. Dito, mapagkunyari siya dito sa pelikula na ito. Kunyari, Santita siya. Mabait siya, Ang eksena niya, ang eksena niya dito, bait-baitang lafota. Sino na sunod? Siyempre, si Luistro na yan. Wala na tayong ibang magagawa dyan. Pangit na nga mukha niyan. Pangit pa pag-uugali niyan. Biruin mo, dinamay pa si Pastor Apollo Kibuloy na nananahimik. Diba? Ipastop daw ni Pastor Kibuloy yung impeachment hearing kay BP Sara Duterte. Paano i-stop yan? Kayo may gawa yung mga lapota kayo. So, ang ano dito ang papel dito ni Luistro na madrasta, na butangera, na nagpi-feeling maganda, pero tsakang-tsaka at pumapalakang ang itsura. Siyempre, ang istorya nito, pagkatapos ng pelikula, gusto nila mawala si BP Sara. Para hindi nila babayaran yung utang niya. Diba? At sunod dyan, pangapat, si Garin, mga kababayan. Kilala nyo si Garin na nagpipiling-feeling santa din, pero marami siyang kinitil na buhay dahil sa dimbak siya. Pero dito siya rin, ang ano niya, ang style niya dito, bait-baitan din siya. Yun po ang karakter niya. Yun po ang karakter. Bait-baitan, pero demonya naman. Diba? At syempre, nandyan din si Redon. Ang role niya dito, ni Redon, tinanggal siya nung tatay
na tatay ni BP Sara. Kasi, lakwatsero siya eh. Dito, tinanggal siya ng tatay, kaya gumaganti siya. Gumaganti siya dun sa anak dahil napahiya siya eh. Kasi dati, yung role niya, dapat mahirap siya sa poverty, no? Poverty, Pero, panay lamyarda niya sa ibang bansa. Kaya ayun, tinanggal siya nung matanda. Ngayon, bumabawi siya. Gumaganti siya. Okay, sige. At syempre, nandyan si Chua. Ito yung mga napapanood natin sa mga dating pelikula na bida-bida. Nagtayo ng mga barangay hall sa gilid ng kalsada na walang permit, kaya umaasa siya na mawawala si BP Sara para mabasura yung mga kaharapin niyang kaso sa paglulustay niya ng pera sa gobyerno. Dahil nasayang, di ba? Nasayang yung pondo dahil pinagpapagiba ni Mayor Isko Moreno yung pinatayo nitong gago na to. Di ba? Dahil doon, may pananagutan siya ng todo-todo sa taong bayan, sa ating bayan, sa taong bayan, sa ating bayan. Kaya, kasi bida-bida siya. Siyempre, gusto niya rin mawala si BP Sara kasi pag nagtagumpay yung bida, bukin ang ina. Hindi makakaligtas ang mga buhay. At siyempre, magpapatalo ba naman dyan si Ngiwi Sandanya? Kilala nyo yan. Si Ngiwi Sandanya, ayaw din niya kay BP Sara. Sa role niya, ang role niya dito, ayaw niya rin niya kay BP Sara dahil kahit kailan, hindi niya mapapantayan yung ganda ni BP Sara, kaya ayaw niya. Ayaw niya, galit siya. Ayun, magpo-full time na siya na kontrabida kasi pag hindi nila na-eliminate si BP Sara, disgrasya sila ng mga kasama ng mga komunista. Diba? Kaya, ayan, si Percy Sindanya, na gumegewang yung panga, ngayon, ay todo tira kay BP Sara, pero nagpapatira din daw yan ng patalikod habang nagpipiling maganda, mind you nagpipiling maganda pero yung pagkatao mabaho pa sa bulok na daga. At syempre, nandyan din yung self-proclaimed pastor. Putang ina, nilalabas-labas pa yung dila. Mukhang manyakis na mahilig sa rilong milyon-milyon ng halaga, Di ba? Ang daming relo, no? Puta, may Rolex, may Patek. Kung ano-anong relo mamahalin yun. Milyong-milyong piso ang halaga nun, mga kababayan. Kasi, yun po yung pangsilaw niya sa mga gusto niyang mabiktima. Pero nung minsan nag-Apple Watch siya, no? Nahiya di ba? Dahil hindi niya masagot kung saan galing yung pinambili niya Di ba? Yan si Abante. Napukin ang inang yan. May ano pa yan, Escalade bulletproof. May sports car pa yan. Maraming kotse. Puta na sa kinuha yung pambili niyan. So, sa kinuha, yung pinabili ng mga ari-arian niya na milyon-milyon ng alaga. Kaya galit din niya kay BP Sara. Ayaw din niya kay BP Sara kasi pag si BP Sara ang naging presidente, iimbestigan ditong La Fota na ito. Diba? At syempre si Adyong Salonga. Yung pinakahuli natin. Na itong pukin ng inan to, maraming lumalabas na issue, nakasangkot ang kanyang pamilya. Kaya ayan, nakisali na, nakigulo na sa mga kongresista, nasalot sa lipunan, dahil ayaw niya rin dumating yung panahon na imbestigahan siya ni BP Sara, alam niya na may pagbabayaran siya, di ba? At syempre, gusto niya ay mawala si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 election. Kasi nga naman,
kapag si VP Sara Duterte ang naging presidente, aba, patay kang adyong salong. Ah. Kaya kung makikita nyo, mga kababayan, aba, pukinang ina, praise God kay Madriaga. Di ba? Pero hindi nila alam na ang amo ni Madriaga, putang ina si Satanas. Di ba? Yun ang amo niyan. Si Satanas. Demonyo yan eh. Putang ina. Umiiyak din pala ang demonyo. Puta. Putang ina, mali tayo na pagkakala. Umiiyak din pala sila. Umpisahan natin ang pelikula. Sino ba to? Sino yan? Madriaga ba yan? From time to time, PRD would talk to me to check if there is still sufficient funding for ESIC. When this initial amount funding ran out, I promptly informed him and he directed me to get another 100 million pesos from Maestrado Lim, who we call Tanda, at the Hyatt Regency in Bonifacio Global City. Si Tanda. City. The money was placed in several bags and were handed to me by Maestrado. Galing walang hiya. Mga bag na pinag-uusapan natin. Syempre, hindi nila pwedeng sabihin na galing sa maleta eh. Hindi nila pwedeng sabihin na nilagay sa maleta kasi gamit na yun eh. Ginamit na ng 18 soldiers yun eh, yung maleta. Tapos may mga picture, mga video pa na binibilang yung mga maleta. Kaya ngayon, ang propaganda nila sa bag na bag. Pero wait lang kasi hindi ko pala naipaliwanag yung synopsis ng kwento na ito at kung ano-ano yung inspirasyon nila sa pelikulang ito. Pero bakit Justice Committee ang nakalagay dyan? Di ba? Justice Committee. Kasi nga, tiis lang sila ng tiis kahit anong sabihin ng mga tao sa kanila, kahit anong mura ng mga tao sa kanila, titiisin nila. Titiisin nila yung kahihiyan basta ma-execute nila ang kanilang propaganda, ang kanilang papel dito sa pelikula ng politika sa Pilipinas para kung ano ang goal nila. Focus sila dun. Focus sila dun. Yung sirain, pabagsakin ang mga Duterte dahil ito ang magiging bangungot nila after 2028 election. Kasi ito mga pukin ng inan to, ito yung mga salot sa lipunan, di ba? Ito yung mga pandarambong, ito yung tawag dito, nagsasabuatan sa pagdanakaw sa pera ng bayan. Tingnan nyo kung ano nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kaya ayan, nagsabuatan sila. Sabi ko nga dati, may kanya-kanya silang toka. May mga toka-toka sila na inuutusan sila ng mga amo nila kung anong gagawin, sino nakatoka sa ganito, sino nakatoka sa ganyan. Pero itong Justice Committee kuno na ito, una pa lang halata mo na eh. Alam niyo kung bakit? They are setting the mood of their audiences. Siniset nila yung mood ng mga manonood nila at kinakargahan na nila yung affidavit kuno ni Madriaga. Bago pa man magsalita si Madriaga, binibigyan na nila ng trailer o binibigyan na nila ng hint ang mga tao kung ano ang laman ng affidavit ni Madriaga. At kung ikaw ay manonood na tatanga-tanga, abay, mahuhook ka. Mapapaniwala ka na ito na mga sinasabi nila ay totoo. Yung tema nito, para kang nanonood ng drama, di ba? Nanonood ka ng drama. Kasi minsan nga, nagagalit tayo sa mga karakter, di ba? Kasi nga, nagagalit tayo. Kasi nadadala tayo sa pelikula. Nadadala tayo sa drama, Madadala ka sa bawat eksena. Di ba? So, ang nangyari dito, una, syempre, damadrasta, di ba? Yung pangit ang mukha, pangit pa hilatsa ng itsura. Siyempre, uunahan ngayon, nagsalita muna si Luistro, tapos kakargahan ngayon ni Redon. Susunod si De Lima, susunod na ngayon si Abante.
Di ba? Ang unang ginagawa nila, siniset nila yung utak ng tao para magmukhang totoo ang mga sasabihin ni Madriaga. Kumbaga, umi-intro sila eh. Umi-intro sila, mga kababayan, nagpapaawa, nagdadrama, at nagpapasabik sila para bang nanonood ka eh. Nanonood ka ng trailer na mga ipapalabas na pelikula, bibitinin ka, paglalaroan ng damdamin mo. Ganyan po ang ginagawa nito. At ganyan po ang ginawa ng writer ng pelikulang ito para mahook ka. Para sabikin ka sa una, para magkaroon ka ng interes sa mga ipapalabas nila. Kaso ang problema, nakita ko kanina habang naka-live sila, palipat-lipat ako, Inquirer, TV5, tayo na meron ako nakikita pa isa-isa, mga troll pa, na pumapabor sa kanila, pero lahat doon, minumura sila na minumura sa comment section. Di ba? So, ibig sabihin, yung tao, hindi naniniwala sila. Tapos makikita mo sa social media, ang gusto ng mga tao, ma-impeach si Sara. Kaya pinagmumura nga kayo sa comment section ng live nyo eh. Di ba? Oh. Di ba? Anyway, tuloy ang istorya. Habang binabasa ni Madriaga yung salaysay, susundutan ng ibang mga kasabot nila para tumatak sa utak ng tao yung mga importanteng detalye na mga sasabihin ni Madriaga na makakadamage doon sa mga sa target nila. Ang target nila dito, mga kababayan, lahat ng mga Duterte. Oo. Sa pagkakataon ito, tinatarget na nila lahat ng mga Duterte. Tandaan natin, sinabi natin kahit ma-impeach si VP Sara Duterte, meron pang Basti Duterte na pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Kaya sinabi nila ngayon yon sa script nila. Lahat ng Duterte dito sa hearing na to binanatan nila. O sige, ituloy natin ang drama-rama ha. 43. Oh. I distinctly remember my struggling because he previously mentioned during one of our meetings in Davao City Tapos, that he hated Filipinos in general and Filipino businessmen in particular, stating that peste yung mga Pilipino, yung mga businessman walang kwenta. Aside from Lin Wei-Xiong in my struggling, I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRD who was frequently tagal na yan in Malacanang, also provided financial support to Easy Philippines. 45. On September 29, 2021, and despite our extensive campaign activities, I was informed by Sara that she will no longer run for president and will instead run for as BBM's vice president in 2022 elections. This decision caused deep frustration among the members of EC. ayan. So, nile-level by level natin, yung inahati-hati natin yung pagkakasalan-salan ng kanilang pelikula, di ba? So, kanina, ginagawa nila, nag-intro si Luistro, lahat sila nag-intro para parang bigyan kayo ng hint kung ano sasabihin ni Madriaga, and at the same time, parang kinukondisyon na, inaabrakadabra na yung mga utak ninyo para lasunin, para maniwala kayo kay Madriaga. Pero ito po, para mamaya may papakita ko sa inyo na nagkamali sila. Ang sabi nga ni Atty. Panelo na sa bawat salita ni Madriaga, lalo siyang nababaon. Okay? Kung kanina, siniset nila ng mood, mga kababayan, isiniset nila yung mood na magalit yung mga tao. Dapat una pa lang, galit na yung mga tao. Ganun ang gusto nila mangyari. Dapat una pa lang, bago magsalita si Madriaga, galit na yung mga tao. Pero dito, sa puntong ito, kalagitnaan na ito eh. Kalagitnaan na ito ng testimonya ni Madriaga. At dito, medyo lumalalim na yung istorya at alam ko nahuhook na dito yung mga mangilan-ngilan na tanga na nanonood sa kanila. Medyo nagdadrama na po dito si Madriaga. At sabi niya, na-prostrate daw sila dahil imbis na presidente ang takbuhin ni VP Sara, vice presidente ang tinakbo niya. Kaya na-prostrate daw sila. Ibig sabihin dito, parang gusto niyang sabihin sa mga tao na kami talaga ay diehard Duterte supporter, kaya nalungkot kami noong tumakbong Vice President si VP Sara. Tanga ka, putang ina ka. Oo. Di ba? May sariling utak ka. Kami nga, nalungkot din sa desisyon ni VP Sara, pero hindi kami natinag. Di ba? Hindi kami sumuporta kay Marcos. Di ba? Pero ikaw anong ginawa mo? Na-frustrate ka pala, pero sumuporta ka pa rin. Tanga ka. Doon pa lang pinapakita mo na kung ano ang tunay na pagkatao mo. Wala kang paninindigan, Madriaga. Dahil sabi mo nga, na-frustrate kayo, nalungkot kayo, pero sinuportahan nyo pa rin si Marcos. Kasi ayaw nyo dun, di ba?
Ibig sabihin yan, wala kang prinsipyong hayop ka. Oh. So, dun pa lang, sa punto na yon, hindi ka na dapat pinapaniwalaan na lapugo ka. Diba? Pero balik tayo, mga kababayan, sa drama. Oh. So, ito na po ang umpisa kung saan si Madriaga, kawawa naman. Huwag nyo nang pahirapan. Ilibing nyo na yan. Pero dito sa pagkakataon na ito, lumalalim na. Nagkakaroon na ng damdamin. At binigyan na siya ng cue ni Luistro. Ito na. Hence, we organized a video conference with Sarah where I personally asked her to reconsider his decision. Ano yun? As we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. Painting! A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Sige. 46. On the same day, I posted the screenshot of our video conference of my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Galing, Neither can go out and vote wisely unless the same Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race in the Philippines. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach as Annex F. Mr. Madriaga, would you like to drink water first? Yes. Yun This is quite a lengthy affidavit. Yan Please provide him some water. Galing, Tayo na. Please provide him some water. Ayan na, Siyempre, cue na yan. Kumbaga, palit na tayo ng eksena. Ito na yung sign. Sige. Madriaga, it's time. Doon na tayo sa climax. Doon na. Bitawan mo na yung mga pinakamatindi mong linya. Oo. Sa isip-isip siguro, nito mga salot sa lipu ng mga kongresista, Madriaga, tangina sa isip-isip nila, make us proud. Okay? Madriaga, make us proud. Let's do this. Kasi Madriaga, pag hindi mo ginalingan, lahat tayo sasabit. Make it or break it. Make our bosses proud. Tayo na. Sino ba mga boss nito? Yung mga mastermind, yun ang boss nito Di ba? Siguro sabi sa isip-isip nila, ipakita mo sa amo natin na magaling ka. Sige, Madriaga, bitawan mo na, pinakahihintay na linya. Pero inom ka muna tubig, Inom ka muna ng tubig para may pangluha ka. Di ba? Ganun lang yan. Tuloy. Can I proceed na, Madam Chair? Go, you may proceed now. 46. On the same day, I posted the same screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as candidate in the presidential race. Philippines. Ayan na, umiiyak na. Okay. Ang daming twist no? So, ini-impeach siya si BP Sara, tumitistigo siya laban kay BP Sara, pero at the same time, parang gusto niyang i-portray o gusto niyang ipakita sa mga tao na mabait siya, mahal niya si BP Sara Duterte kasi nalungkot nga siya Sabi nga, nag-status siya sa Facebook page niya, sa Facebook page nila. Hindi ako lalabas, hindi ako boboto unless ang makikita kong pangalan ay BP Sara na nakalagay for president. Hayop! Utangin na, naiiyak na. So, binigyan na sila ng cue inom ka muna para may pangluha ka. Yun na yun sabi ni Luistro. Parang gano'n na yung mga teknika nila yung mga ito na ang sign. Sign na tanga ka. Kukinang-ina ka. So, tuloy ang video. Tuloy natin. Tuloy.
A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Oh, talaga naman ha. Ang lupit. Oo. Talagang kailangan makatch ito ng media. Kailangan makita ng mga tao na umiiyak si Madriaga. Tama na. Ang lupit. Oo. Wait lang ha. Tayo, walang tubig ha. Wait lang. Walang tubig. Ituloy muna natin to. Kung wala akong tubig. Are you crying? Ano I just kain? remember one moment. Are you crying? Ginawa pa konti. You are nearly crying. May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to... Okay. So ito, sabi ni Luistro, kailangan ilagay natin to sa record, ha? Ilagay natin sa record na si Madriaga ay talagang umiiyak ng todo dahil sa pagsasalaysay niya nitong kwento niya na ito. Annex 46, mga kababayan. Oo, dito po nag-breakdown si Madriaga. Ilista nyo yan. Isulat nyo diyan sa record natin. Kailangan makatch ito ng media. Oo. Yung pag-iyak ni Madriaga. Ayan, di ba? Tutangin na. Kuha-kuha. Kuha-kuha nyo, ha? Tama talaga yung ginawa nyo. Maganda yung pagkakapresenta. Kuha-kuha nyo talaga, eh. Kuha-kuha nyo, ha? Yung galit na sambayan ng Pilipino. Tibay. Okay. Tuloy. Ano pa? Where you felt frustrated and tingnan you're mo. nearly crying? Which part of your affidavit is that? Can we go back to that? Number 46 po, Madam Chair. Number 46, Number ha? 46. Let's go back to number 46. Ayan Okay, na. you may read from 46, Mr. Lupit. Madriaga. Ang lupit nito. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on Ah. my Facebook account. With the Ah, caption yun. just telling her, I cannot vote intelligently without her name. Oh, yun on the o. ballot. Hindi ko Neither to can go out and vote wisely as Sara Duterte appears as a malilimutan candidate dahil to ako'y binabayaran. Would you like Hoy! to say something? Tangina mo. Tangina mo, Luis, would you like to say something? Nagsasalita na nga eh. Talagang, dito mo makikita, mga kababayan, that Madriaga, they are leading Madriaga to tell something na talagang magdidiin sa mga Duterte. Talagang lahat ng Duterte dito, kinana na nila eh. Oo, tuloy. Why you are crying on this part of Why? the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay. Kalungkot ka. Malungkot yan, Kung kinang-ina mo nung nangingidnap ka, hindi ka naiyak. Tapos ngayon na nalulungkot ka, umiyak ka. Gago ka. Proceed. Tangina. Mawawala ka sa katinuan pag nanonood ka dito eh. Madam Chair. Ano Can you yun? allow the witness Ayun na. to please, Honorable Dumagan. thank you, Madam Chair. Can we Ah. allow the witness to please give his Yes. proposal before he will continue? Yes. We are temporarily suspending to give time to Mr. Madriaga to console himself. Ano na? Ano nangyari? Ay, pucha, hearing suspended. So, kailangan nating alagaan si Madriaga. Yan ang magliligtas sa atin, sa ating kahayupan. Di ba? Kailangan estimahin natin ng maayos si Madriaga para mapabuga natin ng mapabuga. Dapat lahat tatabihin niya. Ayun, di ba? Pumasok yung isang extra. Sino ba yun? Kongresista rin yun, si Dumogan. Sabi ni Dumogan, can we allow the witness, to get his composure before he continue? Tangina.
ang iksi na nga lang ng linya mo, hayop kang dumogan ka, mali ka pa, hoy, dumogan. Sa susunod, kabisaduhin mo muna yung mga linya mo, yung script mo. Hindi convincing, puta, hindi matutuwa sa'yo, amo mo niyan, eh. Oh. Diba? Ina mo sayang ang talent fee mo, eh. Di ba? Oh, si Redon, si Abante, si Dilima, si Luistro, si Garin. Sino pa ba? Si Chua. Puta, magaganda yung pagkakadeliver nila ng mga linya. Oh. Dapat lahat kayo maganda ang pagkakadeliver ng linya para medyo kapaniwala, medyo ganahan yung bigay ng mali-maleta. Well, anyway, hearing suspended. At alam ko na kayo po ay matatalino. Di ba? At alam ko na nahalata nyo rin to. Napansin nyo rin to. Di ba? Ang nakita nyo, ang narinig nyo, napansin nyo, Inglesero si Madriaga. Di ba? Oh. Inglesero si Madriaga. Pero, tatandaan nyo, si Bernardo, si Alcantara, si Gutesa, putang ina, mga title holder yun. Pero ang salaysay nila, Tagalog. Di ba? Salaysay nila, Tagalog. Pero itong si Madriaga, na kidnapper, all throughout, the affidavit is English. Ang talino ni Madriaga, paano natin? Oh. Ang tanong, sino gumawa ng affidavit ni Madriaga? Nagtatanong lang, kasi sila Alcantara, putya, mga ano yan kumaga, malapit na sa mga elitista, dapat sila yung nag-i-English Di ba? Ito puta nakakulong kidnapper. Kriminal, tapos Inglesero. Hindi kaya nagbayad ito ng mga professional writer para gawin to? Oh. Kami po, nagtatanong lang po kami. Oh. Pero ako, tingin ko, ito yan. Ito, sinadya talaga nilang English para hindi maintindihan ng mga kababayan natin. Di ba? Kasi, alam nila na marami sa mga Pilipino ang hindi marunong umintindi at magsalita ng English. At yun ang target nila. Kasi, karamihan sa atin, yun ang mga bumuboto Yun ang target nila dito sa propaganda nila. Yung mga hindi marunong mag-English. Diba? Ito ang gagawin nila ngayon. Diba? English, diba, si Madriaga? Sinabi ni Madriaga, English all throughout from start to finish, English. Tapos ngayon, itong mga mainstream media, mga bayarang mainstream media, itatranslate nila ngayon ang sinabi ni Madriaga into Tagalog, pero kakargahan nila, kargado na. Ang ending dito, maniniwala yung mga kababayan natin Pilipino dahil kargado na nga yung binabalita nila. Samahan pa natin. May mga patanga-tanga. Di ba? Pero tingin ko wala na naniniwala Kasi, tulad na sinabi ko kanina, doon sa comment section, dahil doon mismo, sa live nila sa Congress, pinauulanan sila, doon sa mga kakampi nila, na mga nagla-live, pinauulanan sila ng mura. Bistahan doon Pero siyempre, di ba, magtatanong kayo, bakit napaka-detalyado ng mga sinasabi ni Madriaga? Di ba? Ang daming annexes, ang daming bullets, 1 to 70, ganun. Siyempre, sinulat nga Sinulat kaya detalyado. At ang goal nila, paniwalain kayo na totoo ang sinasabi ni Madriaga. Di ba? Punta saan ka nakakita, pati pag-aaral ni VP Sara Duterte, alam niya. Di ba? Tinalo mo pa yung mga miyembro ng pamilya na minsan nga may ginawa or pangyayari sa buhay ng kapatid mo na hindi mo alam, pero ikaw alam mo lahat. Gago ka? Yaya ka ba ni VP Sara? At yung mga detalye naman sa eleksyon, 2022 election, alam ni Madriaga, sinabi niya doon. Natural, alam niya, recorded lahat yun. Lahat po nang nangyayari from first until the last day of the election, lahat yan nakadokumento, may minutes of the meeting, may mga minutes yan, recorded yan. Siyempre, lahat ng mga detalye na yan, kakarga na ni Madriaga yan.
Maaaring may dagdag, maaaring babawasan. Di ba? Oh. At akala ko ba si VP Sara i-impeach nila? Eh bakit kasama si Pangulong Duterte, Pulong Duterte, Basti Duterte doon sa salaysay niya? Di ba? Oh, akala ko ba bagman siya ni VP Sara at nagsimula siya magtrabaho kay VP Sara noong 2022 election. Nagsimula noong 2022 election doon sa ASIP, di ba? Eh bakit alam niya mga kaganapan nung mayor pa si VP Sara at alam niya ang mga detalye sa pag-aaral ni VP Sara Duterte at alam niya yung nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte, eh bagman ka ni VP Sara pero may knowledge ka about kay President Duterte. Ginagago mo ba kami? Oh. Tangin na mukha Madriaga. Mula 2015 nang tumatakbo si President Duterte hanggang matapos ang kanyang termino, wala kami narinig na Madriaga pangalan mo gago ka. Oh. Tapos, sa salaysay mo, hayop ka, nandun na mga detalyado, may mga detalye ka sinasabi sa panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? May tinalo mo pa yung membro ng pamilya. Oh. Usap muna tayo. Hearing suspended pa naman eh. Di ba? Oh. Eto mga kababayan, 100% malinaw na malinaw black propaganda dahil alam naman natin, di ba? Nagdeklara ng mayor si Mayor Baste, nagdeklara ng gera. Di ba? At dito, sinabi natin sa kanila at doon mismo sa Rage Coalition na kahit i-impeach nila si VP Sara Duterte, may papalit sa kanya, walang iba kundi si Mayor Basti Duterte na kapatid niya. Oh, di ba? So, wrong move na naman sila. Oh. Wrong move na naman sila. Dahil akala nila, pag na-impeach nila si VP Sara Duterte, tapos na ang lahat. Eh, puta na itong impeachment nyo kay VP Sara, umpisa pa lang to. Oh. Wrong move. Dahil sa isip-sip ng mga puta, napakamot siguro sa ulo mga gago eh, no? Tangina. Oo. Nandiyan na si Basti. Nagpapakilala na. Oo. Eh, although, kilala na natin si Basti Duterte, mayor ng Davao, kapatid ng vice presidente. Oh. Eh, kaya naman yan, lumabas si Basti Duterte, para kung sakasakali man, na makalusot kayo dahil sa mga kahayupan nyo, na ma-impeach si VP Sara Duterte, may papalit sa kanya. O, ano kayo ngayon? Oh. Okay? Alam natin yan. Mananalo yan. Duterte yan eh. Dahil ito nga, tatandaan natin, ang mga sinasabi ni Madriaga, taliwas po sa nakita natin, naramdaman natin sa panahon no nanunungkulan. Si President Duterte, maraming nagawa. Eh ano ba ikinaso? Eh sabi, may bagbag daw na pera na ibinibigay kay PRRD. Puta, paano mo na lamang hayop ka na nagkakilala kayo ni VP Sara noong 2022 election? Di ba? Sinasabi niya, may mga bagbag daw na dinideliver si Madriaga kay PRRD, kumukuha ng pera sa ganito sa ganyan. Tangina, tiwala sa'yo? Ha? Huwag mo kami ginagago. Nakakulong ka na nga, hindi ka pa gumawa ng matino. Oh. Oh. Ginagawa nila yan, mga kababayan, dahil, yun na, sinira na, lahat ng Duterte, damay na. Noong una, si VP Sara talaga target nila. Kasi PRRD nandun na eh. Ngayon, pati si Basti Duterte, tinatarget na nila. Lahat yan, bakla si Duterte, baliw si Basti, bakla si Pulong. Tayo na bakla. Oh. Doon pa lang eh, kung nagnakaw si PRRD, hindi sana pag nanakaw ay kinaso sa kanya. Kung totoo sinasabi ni Madriaga. Di ba? Oh. Eh bakit EJK ang ikinaso sa kanya? Yung war on drugs. Ako mga kababayan, to tell you honestly, ito si
Madriaga, pag nagkaroon ng cross-examination, hindi ito makakasagot sa mga tanong sa kanya. Magbabalanggado to eh. Kasi binasa niya haba nun. Kung ako abogado na magaling, putangin na, pahihirapan kita. Kung ako matino na abogado, ha? Kasi sasalain ko, kailangan, ha? Sisentensyahan ko yung tunay na may sala. Kung ikaw nagsisinungaling ka, ikaw may sala dito. Oh. At dito sa hearing nilang to, ha? Bawal ang, ano ba yung pinagbawal nila? Bawal ang probing question. Bawal ang proving question, pero okay lang sa kanila yung leading questions. Pwede mag-manifest yung mga kongresista, pwede magpaliwanag, pwede nila i-justify yung sinasabi nila ni Madriaga, pero hindi ka pwede mag-probing. Di ba? So, ganun sila kagago. Talagang gusto nila mangyari, papunta kay BP Sara lahat, hindi nila po pwedeng interpolate o hindi pwedeng talungin si Madriaga. Oh. Tuloy natin. Gumaganda na eh. Malapit na ako mapaniwala. Konti na lang eh. Umiiyak na eh. Oh, di ba? Oh, ito. Umiyak ba siya dito? Wait lang. Ito na ata yun. Ito na. Ay, puta yan. Hindi niya to malilimutan dahil siya'y binabayaran. Di mo siya Hearing is resumed. Ayan ha. Nag-hearing is resumed na tayo ha. Oh, ang pangit umiyak ng hayop na to. Ba? Oh. Tingnan mo. Putang ina, sa susunod, baka palitan ka na, pangit ng rehistro mo sa camera. Oh. Putang ina. Oh. Wala kang ano eh. Wala kang X factor eh. Puta, wala oh. Puta, meron kang ano? X-Tridor. Ay, putang ina. May palabas-labas ka pa ng dila kanina, ha? Idol mo ba siya, Bante? Ha? Akala mo yung palabas-labas ng dila mo, akala mo nakakatuwa, nakakabwisit ka, tanga. Alam nyo, umiiyak yan, hayop na yan, kasi hindi nila kinakaya yung mga sinasabi niya. Kahit kriminal yan, may konsensya pa rin naman yan. Hindi ko alam ha, kahit kriminal ka, putangin na, kahit pa paano, tao ka pa rin eh. Ha? So, binabasa niya, doon siya naiyak eh, sa Annex 46 eh, di ba? Oh. Pero, after iyakan, siyempre palit na ng eksena. Oh. Hindi naman pwede sa buong pelikula, puro lang tayo iyakan. Kaya nga, meron tayong pasabik, oh, mga pagkatulad ng ginawa nila doon sa umpisa. Oh, dapat may iba ring eksena. Oh, 'di ba? Magaling namang artista si Madriaga, 'di ba? Magaling siya mag-adapt ng isang kwento, madali siyang turuan. Lalo na kung tinatakot ka, bayad ka talaga, gagawin mo lahat ng dapat mo gawin. 'Di ba? Oh. Para kung ano man ang kondisyon nyo, hindi lugi, ha? Yung kumuha sa'yo bilang artista, di ba? Oh. Okay, sige, ibang eksena na tayo, ha? Ha? Siguro, change scene tayo, ibang eksena. Galingan mo para mapaniwala natin lalo, ha? Mapapanood, ha? Oh. Siyempre, susundot ngayon yung mga extra. O, sino yung extra? Puta na, makita natin yan. Madam Chair. Sino yan? Madam Chair? Madam Chair. Madam Chair? Honorable Sendanya. Ay, Quick clarification. Singiwi pala to. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Ayan. Oh. Singiwi pala to eh. Pero singiwi Sandanya. Because there's no painting in the picture. Oh. Wala daw painting. Oh, nag-ano pa sila ha. Okay. Nagtawag din, maang-maangan pa sila. Flash again the picture. Okay. Ayun, nakita na yung picture. Ayun. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Wow, may scholar ha. Mga scholars po ako sa Laguna. Isa po talagang talented fine arts. Ay, fine arts ha. Pinagawa ko po ng painting na yan. Galing. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Galing ha. Oo. Ito po yun.
Oh. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Wow, ha? Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito Bakit? sa Vice Presidente? May okasyon ba? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. Wow. I have Galing, no? to prevent that kind of question because that will be probing already. Ayan. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the Chair. Thank you. Galing ah. So, kunyari, pigilan ko si Sandanya. Pero at least, naipalabas na natin na nagbigay si Madriaga ng paintings kay BP Sara. Para, ang goal kasi dito, mga kababayan, para mapatunayan ni Madriaga na magkakilala at malapit siya kay BP Sara Duterte. Pero magaling. Palakpakan natin. Ang bilis ng transition na basic, di ba? From iyakan na eksena to turo sa big screen. Sa picture ni BP Sara. Aba, bilib na talaga ako sa iyo, Madriaga. Pindot na natin yan. Oo. Pero sablay ka dito, tangina kang kidnapper ka. Oo. Mamaya, babasagin natin ang claim ni Madriaga. Pero, napansin nyo ba, na aral sila no? Singiwi, Sindanya, aral na aral. Biruin mo, na ipasok pa niya talaga yung painting. Na wala naman, sinabi si Madriaga, na ayun, nasa likod ni BP Sara yung painting na binigay ko. Ang sinabi lang ni BP Sara, ang sinabi ni Madriaga, binigyan niya ng painting si BP Sara. So, sino ba naman makakaalam na yung nasa likod pala ni BP Sara, yun ang painting na ibinigay ni Madriaga? Wala namang sinabi si Madriaga na gano'n. Yung nasa likod ni BP, yan yung binigay ko. Walang gano'n. Pero bakit si Sendanya bigla-bigla magtatanong regarding doon sa painting? Nasabi nga ni Luistro, wala daw doon sa picture, pero alam ni Sendanya na nandun. So, ibig sabihin, ang hearing na ito ay lutong-luto na. Lutong-luto na. Ang tawag dito, scripted. Kaya nga sinabi ko, drama-rama pelikula. So, ito ngayon ang problema. Yung tunay na nagbigay, ng paintings na yan kay BP Sara Duterte, lumabas kanina. Di ba? Si Tanya Lee. Diba si Tanya Lee? Nakalimutan ko yung maiden name niya. Basta si Tanya Lee, na kaibigan ni BP Sara. So, paano ngayon to? Ito problema ngayon, Madriaga. Kung dito pa nga lang, sa painting na maliit na bagay, nagsisinungaling ka, paano pa kaya ibang sinabi mo? Okay. Kasi ang istorya, mga kababayan, ang istorya nito, nanonood po. May isang nanonood na nagkataon, kaibigan itong artist na nagbigay kay BP Sara ng painting. Ngayon, ang ginawa nitong nanonood, na kaibigan ng artist, sinat ngayon yung artist mismo. Ngayon, pumalag yung artist. Nag-post siya sa Facebook na ito, na picture na yan, ay yung painting na yan, ayan. Yung painting na yan, ay ibinigay niya kay BP Sara Duterte noong 2021 pa. Okay, so dabawin niya, si Tanya po ang pangalan ng artist. So yan po, Inday Sara Duterte, may check na Facebook account. So, ibig sabihin, ito po ay personal account ni BP Sara Duterte. Pinost niya yan August 16, 2021. Paano sasabihin ni Madriaga na siya nagbigay niyan? Sige nga.
Ito na ang tatapos sa'yo, Madriaga. Putang ina mo, hindi ka na nga pinapaniwalaan. Tapos may lalabas pang ganito. Oh. So, yan ang problema natin ngayon. Official page ni VP Sara Duterte. Mga tanga talaga kasi. Oo. Basta, ang goal nga kasi nila dito, di baling hindi ma-impeach si VP Sara Duterte, basta sisirain natin. Kasi marami pa rin Pilipino na tatanga-tanga, maniniwala sila. Oh. Kahit hindi natin ma-impeach si VP Sara, kahit pa paano mabawasan yung suporta ng mga Pilipino kay VP Sara para kahit pa paano magkaroon ng laban yung mga ikakandidato nila at para may pag-asang manalo at hindi sila mapanagot sa mga kahayupan nila. Di ba? Oh. Simpleng-simple lang mga kababayan dito ang sagot dahil kung bakit nila ginagawa ito. Ha? Matagal na natin sinabi ito. Napakalakas ni VP Sara Duterte. Siya ang nakikita natin na magiging presidente sa 2028 kaya gusto nila sirain. Pangalawa, gusto nilang matabunan ang tunay na isyu ng nakawan sa Pilipinas at maibaling ang atensyon at paninira kay VP Sara. Pero wala naman naniniwala dyan. Ito lang masasabi ko. At sinabi rin ito ni Atty. Rowena Guanzon. Si VP Sara kasi ang magpapakulong sa mga tunay na kawatan sa Pilipinas. So now, napagtanto natin, ako tinatanong ko nga sa sarili ko kanina, kung sino ba ang maniniwala kay Madriaga. Oh. Pero ito, tanungin ko na lang kayo. Kayo ba? Ito, tanungin ko na lang. Hindi na lang kayo. Kasi alam ko, yung mga Duterte supporter, hindi naman maniniwala kay Madriaga. So ito na lang pagpilian natin. Sino ba ang maniniwala sa Justice Committee at kay Madriaga sa mga sinasabi niya? So tanungin ko kayo, letter A, yung mga patanga-tangang loyalista, yung letter A, patanga-tangang loyalista, letter B, mga pinklawan, nakain suka, tapos mga Pilipinong iniwanan ng kanilang katinuan, letter D, mga bayarang pukina, letter D, letter E, anti-Duterte, letter F, mga durugista at drug lord, at letter G, all of the above. Sino pipiliin nito? Parang sila-sila lang din yun, di ba? But anyway, mga kababayan, kung meron kayong komento at kung meron kayong opinion sa pinag-usapan natin ito, i-comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. And once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.